Magandang araw sa inyo lahat at welcome back sa aking YouTube channel. This episode, ituturo ko sa inyo kung paano naman mag-remit kay Foodpanda o ano yung mga kadalasan na pinagre-remitan ko kay Foodpanda. Unang-una ay 7-Eleven kasi itong remittance natin dito sa pagre-remitan natin na to, walang charge dito. Dati sa ClickUp pero ngayon dito na sa mismong machine niya. Eto, papakita ko sa inyo. Kapag nasa machine na kayo na 7-Eleven, click nyo lang yung bills payment. Tapos click nyo din yung more bills sa baba. Tapos hanapin nyo yung loans. And click nyo rin. Pagka-click nyo, pindutin nyo ulit yung next sa baba. Hanapin nyo naman yung Dragon Loans. Yan. Click nyo lang. Tapos ayan na yung Dragon Loans. Yan, click nyo lang yan. Tapos ayan yung lilitaw. Yung reference number, contact number, tsaka yung amount na i-remit natin. Yan, kapag nalagay nyo na lahat yan, ito naman yung susunod na lilitaw. Yan, kapag nasagutan nyo na yung lahat ng mga nihingi kanina, ito naman yung susunod na lilitaw. I-confirm nyo lang yung number nyo. Yan, tapos kapag na-confirm nyo na, click nyo lang yung next. Tapos, ayun, double check nyo yung information, tapos next nyo ulit. At waiting lang tayo. Tapos next ulit. Ayan, reloading. Tapos ayun na, lilitaw na sa baba yung natin, yung code. Tapos pupunta tayo dun sa cashier para ipakita yan. Okay, success na yung pag-remit natin sa 7-Eleven. At ito naman yung pangalawa natin pag-remitan sa Alphamart. Sa rin tong walang charge, kaya goods din to. Ito naman yung machine sa Alphamart, yung e-tap. Pansin ko lang sa ibang mga machine, sa ibang Alphamart, walang e-tap. Parang pagkakalam ko dito lang sa amin. Kasi nag-try din ako sa iba, pero walang ganito. Ayan, simulan natin pagbayad. Ayan, katulad din ng 7-Eleven, click lang natin yung bills payment. Tapos wait lang tayo, click din natin yung loans, tapos yung Dragon Loans. Yan, ganun lang kasimple. Santay lang tayo, tapos lagay lang natin dito yung reference number natin. Yan, double check natin. Tapos kapag nalagay na natin, confirm natin, tapos lagay natin yung number natin. Kapag nalagay na natin yung number natin, confirm lang ulit natin. Ito naman yung amount naman kung magkano i-remit natin. Yan, tapos dilita ulit yung number natin para i-confirm natin kung tama ba. Tapos confirm ulit. Tapos ayan, dyan natin makita yung information natin kung tama ba lahat. And double check na lang natin. Tapos kapag tama na, click lang natin yung confirm. Ayan, tapos kapag tama na, i-click lang natin cash. Tapos ilagay lang natin dun sa withdrawan yung pera. Tapos, yun, okay na. Magre-reflect na sa wallet natin kay Foodpanda yan. Yun lang, ganun lang kasimple. Ito naman yung pangatlo sa GCash. Ito naman yung sa GCash. Halos same lang din sila ng process katulad ng 7-Eleven tsaka Alphamart. Dito naman sa GCash, direct na to. Hindi na tayo pupunta ng na mga Alphamart o lalabas pa. Kung meron tayong GCash, pwede na natin rekta remit. Kaso nga lang may charge dito na 10 pesos. Eto, tignan natin. Ito naman sa GCash, open lang natin yung account natin sa GCash. Tapos click lang natin yung bills sa gilid. Ayan, pagka-click natin, click natin yung loans. Ayan, yung dito sa medyo gitna. Ayan, part na yan. Tapos, search lang natin yung Dragon Loans. Halos same lang din nung mga nauna nating pag-remit. Ayan, pagka na-click natin yan, lilitaw. Lagay lang natin yung amount na natin, i-remit. Yan, tapos gaya lang din ng mga nauna, reference number, contact number. Yun yung email kahit di nyo nalagyan kasi wala naman yung option na lang naman yun. Kapag nalagay nyo na lahat yung reference number and contact number, scroll nyo lang pababa, tapos confirm nyo, tapos ito naman yung lilitaw. Confirm lang natin, tapos automatic na yan na magsisend kay Foodpanda at magre-reflect na din agad sa natin, wallet ulit kay Foodpanda. Yun lang, ganun lang kasimple. Yan. Yan, after nga pala natin mag-remit sa 7-Eleven, saka Alphamart or GCash, ito yung
resulta, magre-reflect sa wallet natin sa apps kay Foodpanda. Kaya yun yung sign na successful yung pag-remit natin kay Foodpanda. Pero kapag walang ganito, kailangan yung agapan o kaya i-rider support nyo para mabalik sa inyo. Kasi baka mamaya magkamali kayo ng lagay sa reference number, mapunta sa ibang account, yun lang mahirap. Kaya maganda, double check natin palagi yung reference number bago tayo mag-remit. Yun. Tsaka yung number natin na ilalagay, yun lang, maging alisto tayo palagi. Yun lang, sana may natutunan kayo sa video na ito. At abangan nyo pa yung susunod na episode natin about Foodpanda. Yun lang, sana may natutunan kayo. At kung bago ko nga lang pala sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka pa sa marami pang episode about kay Foodpanda. Maraming salamat sa inyo. Peace out.